Nakikita mo, wala lang akong pakialam na sasabihin ng iba. Meron lang ako isang taong kailangan kausapin eh. Utang ko sa kanya na dapat niyang malaman ng lahat ng to. Hi. Oh, Sabel, have a seat, please. Nakakagulat ka naman. It's been a long time. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Na ikakasal ka na? Paano mo nalaman? Sinabi pa ni Lola Conching? Hindi. Eh ano? Ay, oo. Sigurado ka na ba dyan? Sigurado na ako. May tatanong sana ako sa'yo. Ano yun? Ano ba meron siya na wala ako? I'm sorry, you don't have to answer. Isipin ko na lang siguro na lamang siya na isang paligo sa akin. I'm sorry. Isabel, I'm so sorry na nakilala kita. You're actually the best thing that ever happened to me. Ang ako lang, hindi ko na-value yun. Sana maging masaya ka. Thank you. Sige. High school. Huwag na lang siguro. Oo. Okay lang. Yung mga trabahador ba sa funeraria, imbitahin natin? Huwag na lang. Wow. Tsaka, magpapagawa pa ba ako ng bagong gown? Huwag na. Yun na lang dati para tipid. Naku, hindi kaya malas yun? Malas? Uso pa ba yun? Di ba akong swerte mo? Oh. Parang kaya mo. Wala ko sinasabi. Siguro, mas okay kung sa restaurant na lang tayo maghanda, no? Para wala nang pagod. Huwag naman sa restaurant. Hindi. Sa bahay na lang tayo, para menos gastos. Naku, kung sa bahay tayo maghahanda, sinong aasahan natin sa pagluluto? Huwag mong sabihin yung matatanda, di siguro lalong nagalit yung ngayon. Hindi, meron akong kilala. Ang galing magluto. Si Aling Ibyang. Yun lagi naghahanda pag merong... Sa patay? Masarap yung bopis niya pag natikman mo. Wala. Sigurado ka? Gusto ko tawagan ko na ngayon. Naku, huwag muna. Pag-isipan mo na. Laging ikaw ang nasa isip ko. Ang buhay ko ay para sa'yo. Tanging ikaw lamang ang ibigin. Kahit sa oras ng pagtulog ko. Ano ba yan? Dali. Tulog na pala ako, no? Oo, ano? Wala akong ginising. Uwi na sana ako, kaya lang. Nagpasarap yung tulog mo. Lakas mo palang umilig. Oo? O, pinupunasan ko pa nga yung ulo ng labay mo kanina. Ay, naku, bolero ka na. Hindi na naniniwala sa'yo. Alam mo, hindi na talaga ako makapaghintay. Ano? Nagumising sa bawat umaga ng buhay ko na mukha mo nakikita ko. Ang buhay ko ay para sa'yo. Tanging ikaw lamang ang ibigin. Wow! Ang sweet naman. Wala, itatanong ko lang dito kay Manuel. Kailan ba kayo mamanhikan? 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 Uso ba yun? Labo. Ikaw talaga. Matatanda na ako kasi yung partido ni Isabel. Inaasahan ho nila na mamanhikan tayo.
Nako, Manuel, ayoko nang mapahiya. Baka mamaya hindi na naman matuloy yung kasal na yan. Natatanda na sila. Baka isang araw maging kliyente na natin mga yan. Kung may mapapahiya, ikaw lang. Huwag mo na kami idamay. Nasaan ang tatay mo? Hindi ko kasi makakarating dahil may importante po silang lakad eh. May mas importante pa bang okasyon kaysa dito? Wala, hindi naman ho natin kontrolado yung lakad ng ibang tao eh. Hindi ko rin naman kontrolado ang desisyon mo na magpakasal, ano? Baka naman, iho, ayaw sumang-ayon ng iyong ama sa iyong pagpapakasal. Ay, hindi naman po sa ganun. Talaga lang pong hindi sila available. Bakit kailangan pa nating ituloy itong pamamanhikan? Paano naman yung niluto ko, sayang? Eh, wala namang kakain. Wala, nandito naman ho kami ni Manuel eh. Kami naman ho ikakasal dito eh. At saka kahit ho hindi pa matuloy itong hapunan na to, tuloy ho ang kasal namin kahit na anong mangyari. Tapos na usapan. Pwede na tayo kumain. Siya. Kumain na kung kumain. Masamang itong hindi kumain habang kumain. Manuel, masarap ba yung niluto ko? Opo, totoo pala yung sinasabi lagi sa akin, Isabel, na napakasarap niyo kung magluto. Sip-sip. Wala. Ako mo magluto, Manuel? Naku, hindi nga ho eh. Isabel, hindi ba magaling si Doc magluto? Kayang-kanya niyang lutuin ng paella negra. Tibale, kahit hindi ka marunong magluto, ako na lang ang magluluto para sa'yo. Hindi lang kita bubusugin sa pagkain, bubusugin pa sa pagmamahal. Sayang nyo naman binabalak mag-honeymoon pagkatapos sa inyong kasal. Eh, hindi ba't nauna na? Sa Tagaytay? Alam ko may galit pa rin ho kayo sa akin, Lola Conching. Pero sana naman ho maniwala kayo sa akin na talagang mahal ko si Isabel. At gagawin ko ang lahat para sa kanya. Yeah, right. Sisiguraduhin ko naman ho na hindi ko siya masasaktan. Asus. Sa amin, wala kang alalahanin. Basta masaya si Isabel, masaya rin kami. Dahil mahal namin siya. Ang pakiusap ko lang, magsama kayo matiwasay at magkaroon sana kayo ng maganda, maraming anak. Excuse me lang ho. Hello? Manuel, puntahan mo ako ngayon. Roxanne, pwede ba? Ikakasal na ako. Tigilan mo na ako. Pag di mo ako pinuntahan, magpapakamatay ako. Magpapakamatay talaga ako. Kasi mahal na mahal kita eh. Alam mo, gagawin ko talaga yun. May problema ba? Pasensya na. Kailangan ko si Mauna. May emergency lang po kasi. Emergency? Anong emergency? Si Roxanne ho kasi. Meron na naman binabalak na masama. Roxanne? Sino yun? Si Roxanne. Ang dati niyang kasintahan. Yung galing dito, yung iniwan niya sa altar. Oo nga pala. Iho, sige. Hindi maiwasan, lumakad ka. Salamat ho. Ayusin ko lang itong problema to. Sige po. Nakita mo na, Isabel? Hindi pa rin niya makalimutan ang dating kasintahan.
Hindi man lang siya nahiya sa amin. Kung si Doc yan, hindi niya gagawin yan. Kaya Isabel, ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na sa papasukin mo. Ngayon pa lang, may problema na, magulo na. Naku. Hindi aalis yung tao kung walang mahalagang dahilan. Kaya huwag tayong mag-uusga. Roxanne? 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 Okay. Dok, nagpakamatay yata. Mabuti pa, iwanan mo na lang kami ako na bala dito, ha? Sige, salamat.